Humingi ng paumanhin ang may-ari at ng manning agency sa Pilipinas ng bulk carrier na Eternity Sea, isa sa mga barkong pinalubog ng grupong Houthi sa Red Sea. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, tuloy pa rin ang investigasyon sa kanila. Saksi si JP Soriano. Habang inaalam pa rin ng Department of Migrant Workers ang tunay na lagay ng 13 Pilipinong tripulanteng sakay ng bulk carrier na Eternity Sea, ligtas na raw ang 8 Pilipinong kasamahan nila ayon sa DMW. Ang may-ari at manning agency ng Eternity Sea humingi raw ng paumanhin dahil sa nangyari. Nauna nang sinabi ng DMW na 2 beses naglabas-masok sa mga delikadong bahagi ng Red Sea ang barko kahit pa ipinagbabawal ito, lalo at sakay ang mga Pilipinong tripulante. They were just trying to explain and sorry in the sense that this is what happened to our seafarers. Befell upon our seafarers. So again, we will still have to look into whether they complied with our regulations. And they are suspended pending further investigation. Suspended both the agency and the principal in this case. Sa ngayon, hindi pa rin makumpirma sa publiko ng DMW, maging ng Department of Foreign Affairs, kung hawak nga ba talaga ng Houthi ang iba pang sakay na tripulante ng Eternity Sea. Hindi pa rin makumpirma kung Pilipino ang naiulat na 3 sa mga napabalitang namatay. Kaugnay naman sa isa pang barkong inatake ng mga Houthi na MV Magic Seas, 6 sa 17 Pinoy seafarers nito ang nakauwi na sa Pilipinas. Ang 3 sa 6 dumating sa NAIA nitong hapon kabilang ang 2nd at 3rd officer ng barko. Dumaan sila sa medical check-up at daraan pa sa iba't ibang uri ng pagsusuri ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakda. Physical and mental health psychological check-ups and so they will do some workups in the medical side and then of course spend time with their families more than anything. It will take some time before they could be redeployed. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.